May nguto sa inyong tanan din ha, mga higala sa Davao City Jail. Kumusta na po kamong tanan din ha, o hinautunta nga sa kaluoy sa Ginoo sa iyang grasya, nagapadayon ang iyang pagbukbuk nga nato sa iya kaluoy o ang iyang pagatiman kanato sa matag adlaw. O ako mong hinaot nga ning atong pagpadayon sa atong pagtuon, makadasig naman atong tanan. Ang atong serye na atong gisugdan sa miyaging adlaw mao ni ang doktrina sa regeneration. Ang atong pagkausab o bagong kinabuhi, kanang regeneration mo na paghatag bagong kinabuhi sa atua gikan sa atong Ginoo, pinagi sa atong pagtuo kay Ginoong Jesucristo. Ug nini nga udto atong pagatun-an ang atong posisyon. Hibaluan nato o knowing our position, hibaluan nato ang atong posisyon, ang atong tilindugan, katayuan sa tubangan sa Ginoo. Basahon ko sa 2 Corinthians kapitulo 5:17, 2 Corinto 5:17. Siguro kamo nakabasa na ani, nakabati na mo ani ang bersikulo, pero basahon ko kini kay nindot ning bersikulo ug nakatudlo niya nato nga kita bag-o na diha sa Ginoo. Si bisan kinsa nga naa kang Kristo, bag-o na. Wala nang iyang daan nga pagkatao, kay bag-o na siya. Ang Biblia nagatudlo nga nato nga ang atong pangunahuna kung dili pa kita nagatuo ni Kristo. Balikwaot gyud kanang hostile gikan sa batok sa Ginoo. Kay ang pangunahuna sa usa ka tawo nga wala pay espiritu, dili siya gusto sa kahayag kundi sa kangit-ngit. Ang iyang natural nga paghimuon sunod siya sa kangit-ngit, sunod siya sa mga butang dinhi sa kalibutan. O kini nagahatag na tug kalisdanan usahay mga usahay to paghigugma sa Ginoo kung ingon ani ang naa sa kasing-kasing sa tao. Pero sa panahon nga gibag-o kita sa balaan nga espiritu nang ma-born again or ma-regenerate, kini tawag nga regeneration, doon na ni bagong handom. Gusto na ta magkinabuhi nga mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi, balaanon nga kinabuhi. Ang atong kaluwasan adunay bahin o adunay kamatuoran nga naay mga gihimo sa Ginoo kanato nga tapos na what God has done. Unsay nihimo sa Ginoo, for example, ang pagluwas nato pinagi sa sakripisyo sa cross. Tapos na to. It is finished. Natapos na. Ang atong pagkatao diha ni Kristo, tapos na kung kita nagdawat ni Jesus Kristo, unsa man to nga adlaw, semana o buwan, sumiging tuig ba, sa imong pagdawat ni Jesus Kristo, ang Biblia nag-iingon kanato nga bag-o na kita nga kinabuhi. Pero ang may makita na to nga kinanggiapan kita nga magtubo nga mamahimo kay Kristo. Kanang gihimo sa Dios kanato, gihimo ni Kristo kanato nga natapos na, mo na ang regeneration ng iyang pagbayad sa ato sala, ang pagbutang niya nato sa iyang pamilya, paghatag nato bagong kinabuhi, regeneration. Nahitabo na. Pero kanang paghulma kanato nga mamahimo kitang pareho kay Ginoong Jesucristo, ang iyang pagdihon o pagmold nato, munigingon nga sanctification. Mauna ang ginhimo o hilimuon sa barang espiritu kanato nga kita mahisama kay Ginoong Jesucristo. Kausa na kita mahimugso sa pamilya sa Dios mo nang born again kita. Pero sama sa usa ka bata, magtubo kita. Kaon, matulog, exercise, kaon, matulog, niya mudako. Pareha po niya na atong espirituhan nga kinabuhi gikan sa gamay mudako maghantod nga maghamtong kita sa atong kinabuhi. Galing lang kay
usahay di nato ni wa kay ma-explicar ni sa ato siguro sa kung magbasa kita sa Biblia mo nang di kita kay balo nga duna di ay nga mga gihimos barang espiritu nga ingon ani. So ang gihimo ni Kristo para kanato ang iyang bayad sa ato kasalanan, ang nga hingpit siyang sakripisyo o ang iyang pagpatunga sa atong relasyon sa Ginoo ug Amahan. Tapos na. Diha sa Roma Kapitulo 5, versikulo 1, basahon ko kay mauni ang pag-explica ni Pablo sa natungod sa deklarar ka nato ang kita matarong, ginapakamatarong na kita sa Ginoo, matarong na kita sa tubangan sa Dios. Roma 5:1, busa tungod kay gipakamatarong naman kita pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo, maayo na ang atong relasyon sa Dios. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. So what tay bahin na ni kay ang pagkamatarong gihimo na ni Hesukristo kanato nga maski na batyagan na nato kung wa kana bang kamatuoran kana atong dawaton nga gihimo na ni Ginoong Hesukristo para kanato. Pero adunay gihimo ang balaan nga espiritu sa atong kasing-kasing. Nga gidihon kita o gimold kita, gihulma kita hangtod nga atong kinabuhi, atong spiritual life. Mahimo kay pareho kay Ginoong Kristo nga gitawag nga Christ-likeness. Mo nang trabaho or katungdanan sa balang nga espiritu nga siya ang muhulma kanato nga mahisama kita kay Ginoong Kristo kanang sanctification. So ang iyang pagpakamatawon sa ato finish work na tapos na pero ang sanctification proseso pa na. Matag adlaw magpanugyan kita sa Ginoo dili sa kaluwasan kundi aron nga siya maoy mo dihon o muhulma nato. Muna mapanugyan kita sa matag adlaw. Pagdawat na ito ni Ginoong Kristo, bago na ta itinuga. Pero ang kabaguhan sa atong kinabuhi, kanang kung anak man kita sa Ginoo, anak na, di na mabago, no? Anak na kita sa Ginoo. Pero ang atong pagtubo nga mabaskog kita sa di na ta matumba mulakat, di na ta magmahamtong kita. Munang trabaho o gihimos balang espiritu kanato sa proseso ang gitawag og sanctification. Kanang sanctification sa English gikan na sa Latin nga pinulungon nga sanctus buting non balaan, ginabalaan kita. Ang pagkabalaan dili kita makabuak og baso, di na mao ang halimbawa ang pagkabalaan gipalain murag kung magpalain kita og sa pagsanggi sa mais aron imuon na to nga atong imuon na to nga itisok o liso aron nga itanom ato nang ipalain. Mao nang buting no nato nga gipalain kita para sa tinutuyuan o katuyuan nga mahimaya ang Ginoo. So nini nga udto atong mabatunan nga ang ginahimo ni Kristo kanato nga natapos na mao na ang paghatag natong kinabuhi, tapos na nga gibag-o ang atong kinabuhi. Tapos na ginatawag na ginaborn again kita, tapos na miyembro na kita sa pamilya sa Dios. Pero aduna pay ginahimo ang walang espiritu kanato nang sa akong naging sanctification nga sa atong relasyon sa Ginoo matag adlaw nga kapanugyan kita, gihulma ang atong kinabuhi nga manglakat kita pareha sa kabata nga gikan sa gamay pang lapsag kanang bata pa yung gamay. Nya mudako hangtod nga makahibalon sa mulakat, mudagan hangtod nga naghamtong gyud mo na ang proseso sa gitawag nga sanctification.
Sa una, di ta ka huyang ta ka, dali ta madalas tentasyon. Dali kita madalas sa mga hagit, sa mga challenges. Pero sa nagdako na kita, pinagi sa gahom sa balang Espiritu, na sanctify kita, murag na set apart kita, na napalain kita. Nga di na kita madali nga matukso, madala sa mga tentasyon ko, nagtubo na kita sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Naghamtong kita. So, kung naatag ni Kristo na at bagong kinabuhi, nawa itong daan ng kinabuhi, ang bago mo na nakita sa atong kinabuhi. So, sa 2 Corinthians 5:17, mauni atong makita nga wa magingon si Pablo din sa 2 Corintios 5:17 nga kung naa na kay Kristo, mamahimong bag-o ka nga tinuga. Ang giingon niya din hinga kung naa na kita kay Kristo, nag-abot na ang bag-o. Walay proseso kundi nag-abot ng bago. Bago na ang katangian, murag ang nature sa ato kasing-kasing. Pero muna akong ingon nga kung nataw ka diha sa pamilya sa Dios, nataw ka nga usa ka bata, ang bata kumplito, di ba? Kumplito siya. Ulo, tiil, lawas, kamot, kumplito siya. Dili siya ang pagkakaroon noon, ay matao sa bata nga abnormal, pero for the sake sa atong analogy, kung ang usa ka bata matao, kumplito na siya ulo, tanan. Pero ma-develop lang yun na kung imo pagkaunon, imong matutuon, mao nay analogy nga kung natawo kita pag-usap ni Kristo na miyembro kita sa pamilya, unya lain po ng panglakaton bilang Kristohanon, di ba? Kanang pagkatao nato wa man tay bahin na, pero kanang panglakaton nato adlaw-adlaw nagdepende gyud na sa atong pagpasakop sa balaang nga espiritu. So nini nga udto ako i-share sa inyo ang mga bersikulo nga pamatuod nga kumplito na kita ng unsay gihimo ni Kristo nga kumplito na, or di na nato na questionon nga kay complete na gihimo ni Kristo ato. Kung basahan na to otro ang 2 Corinthians 5:17, mao ning una natong sa nga bersikulo sa 7 ka bersikulo nga nagpasabot nga kini kang kita kumplito na, or ang atong tilindugan sa Ginoo maunay jud ni mo ni ang kamatuoran, the fact, no, truth of our position in Christ. Una nga bag-o kitang gituga or bag-o kitang nilanang sa 2 Corinthians 5:17, busa si kinsa nga naa kang Kristo, bag-o na. Wala na ang iyang daan nga pagkatao, kay bag-o na siya. So mo na kung giingon nga dili na giingon din nga kung naa ta kay Kristo, mamahimong bag-o ta. Kay dili nga kung naa na si Kristo mamahimong bag-o ta, kundi di bag-o na kita. Pero tingnon nga pas bata, bagong natawo nga bata, pero kinahanglan yung bata ani mudako, mo mature, mo hamtong. Ikaduha, Galatia 2:20. Diya sa Galatia 2:20, ingon ni Pablo, namatay ako kauban ni Kristo sa cross. Dili na ako ang nagkinabuhi karon, kundi si Kristo na ang nagkinabuhi kanako. So namatay kita kay Kristo. Tapos na dili ni
namatay nga physical, kundi namatay ta spiritual. Buting nun nga, ang kamatayon ni Hesus Kristo sa cross, na-identify na sa ato. No? Kung sumaw na nga namatay kita, kay nag-identify si Hesus sa mga magsasala. Sa panahon nga mituo kita ni Kristo, na-identify na ito iyang kamatayon dito sa cross. Nga kita to ang nalansang sa cross. So ang larawan nga, para kitang nadala ang atong kasalanan dito sa lawas ni Kristo dito sa cross. So gibayran na kita sa atong kasalanan, nabayran na ang penalidad, di na kita paghahukman, na nalansang kita uban ni Kristo. Unya, sa Colosas 3:1 hangtod sa 3, ingon din na, busa tungod kay kamo, nabanhaw man usab ni Kristo. Mao pud ning usa ka matuoran nga kita nabanhaw na. Doon na kita kinabuhi. Patay kita sa kasalanan ug kalapasan, pero karon gibuhi. Raised in Christ. No? Dili na nga pabuton pa nato ang pagkabanhaw sa panahon nga mobalik si Kristo mo na may resurrection, no? Sa mga matarong na mabuti si Kristo. Gitawag na ito nga rapture. Ang mga buhi, pag-asabniton, ang mga patay, iyang pagabanhawon. Now, kining giingon din nga sa Colossus 3 na busa tungod kay kamo na banhaw man usab ni Kristo. Dili ni physical nga pagabanhaw nga parihas sa mitabo na sa umaabot pa, kundi standing ni nato na banhaw, buting nun nga buhi kita karon, spiritually alive na kita karon. Dili na kita patay, kaingon ni Pablo sa Episo 2 nga ang sala maunay munay hinungdan nga namatay ang tao, nasiparar ang tao, pero kung di na kita patay sa tubangan sa Ginoo, buhi na kita. So mao ni usa sa mga bersikulo, no? New life in Christ na ana niya gibanhaw kita uban ni Kristo, nalansang kita uban ni Kristo. Unya sa 1 Corintios 6:19 ingon ni Pablo, dili ba ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nagapuyo sa atong lawas isip iyang templo. So kining atong lawas karon nahimong templo sa Banang Espiritu. Dili na proseso, dili nagaingon si Pablo dinhi nga kung naa kita kay Kristo, himo dunay proseso nga mamahimong templo imong kinabuhi, imong lawas, kundi templo na kay napuyo na bala ni Espiritu. Sunod nga bersikulo sa Episo 5:8. Kaniadto ang inyong hunahuna anaa pa sa kaligkangitngit apan karon tungod kay anaa na kamo sa Ginoo, anaa na kamo sa kahayag. Anaa na kita sa kahayag. Wala si Kristo nagaingon kanato nga kamo makaangkon og kinabuhi o makaangkon og light or kahayag. Kundi kamo ang suga. Wa sang giingon nga you are going to become a light, kundi ingon niya, you are the light of this world. Ang ingon niya sa Juan kapitulo 5 nga kamo ang suga sa kalibutan. Ang usa pa nga bersikulo kining sa Roma 6:22 nga hatagan na kitag kahilwayan or kagawasan sa sala. Roma 6:22. Apan karon giluwas na kamo gikan sa sala ug mga ulipon na kamo sa Dios. Ug ang inyong naani mao ang Dios nun nga pagkinabuhi. Ang sangputanan ni maong kinabuhi nga walay katapusan. So mga ulipon na kita sa Dios. Gikan sa pagkaulipnan sa sala, karon mga ulipon na kita sa Dios. Posisyon na nato, ulipon kita sa Dios. So dili ang negatibo nga pangununa nga ulipon nga ang atong agalon
parihas sa atong imahin karon kung maingon gani kita nga giulipon mangtas gyud na ang iya master, di ba? Kay may giulipon. Ang kahulugan din nini nga ang atong loyalty. Kay ang ulipon wa may say katungod ang atong loyalty. Naa lang yun kay Kristo niya. Balaan na to kung si Kristo ato agalon dili siya mangtas, dili siya pintas. Nagyugmaon siya o matinuanon nga agalon ka nato. Unya sa 1 Pedro 1:23 kita karon na tao na pag-usab. Ingon diya sa 1 Pedro 1:23. So parehas sa kabata, kausara man siya mabuna, kausara man siya matao. Mao na kita. Kung kita tinuod nga na born again sa panahon nga atong gidawat si Ginoong Kristo na born again kita kausa lang. Ina na utrohon kay parehas sa kabata, kausar po na siya gihimugso ug nahimo siyang anak sa pamilya sa kung kinsa man na ang iyang mga ginikanan. So ang atong pagka-born again gihimo na sa Ginoo, nahimo posisyon na nato. So kung akong balikan ning 7 ka mga bersikulo ingon din na nga bag-o kitang nilalang, new creation. Nalansang kita kay Ginoong Kristo. Galacia 2:20. Gibanhaw na kita ni Ginoong Kristo. Colosas 3:1-3. Ang atong lawas templo sa Banal Espiritu. 1 Corinto 6:19. Kita mga suga sa kalibutan. Efeso 5:8. Unya sa Roma 5:22. Gikan sa kaulipnan sa kangit-ngit nga naa kita sa kaulipnan karon sa kay Ginoong Kristo. Estado na nato mga ulipon kita diha sa Ginoo. Unya sa 1 Pedro 1:23 kita mga born again na tao kita pag-usab. Usa lang ka bisis matawo sa kabata, di ba? So pagkatao niya, di na mautro. Mausab na ang atong pagka-Kristohanon. Kung tinuod nga na tao na kita pag-usab, di na mautro. Kay final na. Kung ang usa ka tao dili siya na born again, kinahanglan siya nga mo tuog yun, mahinulso siya sa aron matao pag-usab. So, ang atong pagka-born again, isa lang yun ang kabeses kung tinudanay. So, dami mga tao nga mingon mutuo ko kay Ginoo, pero di man na sila born again kung di yun tinudanay. Kaya ang Ginoo, nag-iingon biya sa Ginoo sa Matthew City nga, daghan mo yung kanako nga Diyos ko, pero kung kailan nila. Busa, kung tinuod ta nakadawat ni Ginoong Kristo, nabunan ginagita. Di na ka magsigidawat kada adlaw. Kay kausara ka na tao, kung tinuod na mga na tao, ang atong ginahimulong sa adlaw nga matakadlaw, muna nga manglakaton kita sa atong pagkristohanon. Kung namembro na kita sa pamilya sa Dios at maglakat kita nga maging hamtong, maging mature nga ang atong kinabuhi mahimong kung sa Tagalog pa kalugod-lugod hinangpon sa mahimong himaya sa Ginoo. So natao kita pero ang panglakaton mo ng proseso sa pagtubo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. So ang regeneration doon na kini function sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Una nga function, mauni ang basihan nga magtubo ang usa ka Kristohanong kinabuhi. Basihan Una ta maghisgot og pagtubo, kinahanglan nga ang magtubo may kinabuhi, di ba? Kung may kinabuhi, may pagtubo. So kanang pag-angko na to og kinabuhi mo ng regeneration.
Pero ang pagtubo sa atong kinabuhi mo na ng sanctification. Mo na ang atong pagpasindurot at adlaw sa pagpasakop o pagpanugyan sa balaan nga espiritu. Ikaduha, kining posisyon nato sa Ginoo kay Ginoong Jesucristo nga kita naa na kaniya, in Christ na kita. Mao ni nakahatag kanato og kadalagan batok sa discouragements, nga di kita madala sa mga discouragements. Kay ang atong posisyon sa Ginoo dili nagdepende sa atuwa. Ang atong posisyon nagdepende sa nahuman ang gihimo ni Kristo sa cross nga atong gisaligan. So ang atong relasyon sa Ginoo gibase nato sa kamatuoran kung unsa atong gitindugan. Pareha ba sa ako sa mahulagway sa usa ka tawo nga nang-apply og pagkapulis. So sa gidawat na siya sa pagkapulis, sa tagan siya uniform, gisulot niya ang iyang uniform. No? So kausa lang siya nga kung nang-apply sa pulis, kausa lang siya magdawaton nga pagkapulis. O pulis na siya. So mao po na sa atong pagkristohanon. Sa pagdawat nato ni Jesucristo, Kristohanon na kita. Born again na kita. New creation na kita. Gipalain na kita sa Ginoo. Nabanaw na kita uban ni Kristo. Mo ni atong tilindugan. Pero kung ang pulis, kung halimbawa, kung nagsulot siya o uniforme, unya dili niya gamiton ang iyang katungod, ang iyang gahom sa pagkapulis, dili gid siya magtubo o mayunta. Di siya mahimong matinumanon sa iyang katungdanan bilang sa kapulis. Pero kung pagsulot niya sa uniforme niya, ingon niya nga, pulis na ako. Tanawan niya ako, di ba, na ako uniforme na. So, mutindog siya dito sa tunga sa karsada. Unya, daghang kayong sakyanan mo agi. Na siya ay whistle. I-direct niya ang traffic. Mao na itong giingon nga, iyang gi-exercise ang iyang posisyon. Okay? Pulis na siya nga naggamit sa iyang posisyon. So mao nang regeneration. Ang regeneration nato mo nang so pagkahimo niyang pulis nga gisulot na niya ang iyang uniforme, mo na regeneration. Pero ang pagtindog niya dito sa traffic nga iyan ang gidirect ang traffic nga nagpagamit siya o nahimo siyang epektibo nga pulis, mo na ng sanctification. Kay iyang gigamit ang iyang tilindugan, ang otoridad nga gihatag sa iya sa gobyerno nga himong pulis, nga gi-exercise niya kana sa iyang pagkapulis dito sa pagkandak og traffic. So mo na nga daghang mga Kristohanon nga sila nga born again pero wala nagpagamit sa Ginoo. Kristohanon sila tinuod nga nagdawat ni Kristo pero wala nagatubo. Kay ang atong pag-exercise lang yun sa atong tilindugan nga kita na kay Kristo, mo na ang makapatubo ka nato. O ganin nga. Kung naa na kita ni Kristo, sa pagtuo sa atong panalig sa Ginoo, mag-alagad kita. Ang pag-alagad, ti mailhana nga nag-amat-amat kita, nag-anam kita o pagtubo sa atong kinabuhi na mahimo kita sama ni Kristo. So, di na naingon nga ay nagdawat ako ni Kristo, di na ako maimpyerno. Dili, kaingon diha sa episode 2, versikulo 10 nga kita, gihimo kita nga workmanship, created unto good works. Gituga kita, gibun-ang kita para maghimo maayong binuhatan pag ihimaya nato ang Ginoo. Dili kita maluwas sa atong maayong binuhatan, pero giluwas kita para makahimo og maayong binuhatan mo. Taw ning ingon ni si Ginoong Kristo sa Mateo 5:16 nga ipasiga ninyo yung mga suga
aron makakita sila sa imong maayong binuhatan ug mahimaya ang Dios dito sa langit. Let your light so shine before men. Aron makita nila ang maayong binuhatan nga imong gihimo ug mahimaya ang Ginoo dito sa langit. Kay kita suga nga midanaag na. Una, ang atong pagkasuga gihimo na sa Dios, wa tay bahin na. Pero ang pagpadanaag may bahin na tana. Okay? May bahin na tanang pagpadanaag kay di mo danaag atong kinabuhi kung di po kita mo exercise sa atong kaugalingong kabubuton nga magpagamit ko sa Ginoo. So mao nang pagka-diferensya sa regeneration o sanctification. So inatunta no, nga ining atong pagtuon sa pulong sa Ginoo inyong naintindihan nga ang atong kahimtangan, tong posisyon, tilindugan, mauna ang mga natapos, kumplito, nagihimo ni Ginoong Kristo kanato. Pero ingon po sa Biblia nga motubo kita sa atong relasyon sa Ginoo, sa atong pagkakristohanon, muna ang sanctification. Proseso na sa atong pagpanugyan adlaw-adlaw, sa atong pagsunod kaniya matag adlaw. Pero nagsugod yun na sa atong pagsabot. Kay tungod kay kung naintindihan nato ang atong pwesto, may exercise nato na. Pero sa pulis akong gihalimbawa sa inyo. Tungod kay naana ko ini nga uniforme, nasulot ko ng uniforme, tindog ko sa traffic. Una siguro magsala-sala pa ko, di kay ba mo tanda ko traffic so sa adlaw-adlaw nga gihimo ko ni smooth na ang traffic. So mao na sa atong pag-exercise sa atong tilindugan, no? Ang tilindugan nato kinahanglan nga ikinabuhi nato. So inatunta makita ninyo ang kaimportante di ay nga masabta nato kung unsa atong tilindugan diha ni Kristo. Naa na kita ni Kristo. Kumusta man ikaw? Maingon ba na nimo sa imong kasing-kasing nga ako naa na gyud kay Kristo. Tungod gidawat ko si Kristo sa kasing-kasing nga Ginoo maluluwas. No? Pero maingon ka nga ako pulis ko pero wa pa kay uniforme, no? Wa kay certificate o wa kay yung na papel nga nadawat nga pulis ka na o congratulations o sugod mapuhon, mag-alagad ka na or magtrabaho ka na bilang pulis. So kinahanglan nga madawat una na, masinati ni mo na usa ka maka-function na sa pulis, di ba? Kinahanglan nga mahimo kang Kristohanon, pinagis pagdawat ni Kristo, usa ka maka-function, makapaginawi na usa ka Kristohanon. So dili ka di pwede na nga mo imitate lang ka sa gihimo sa pulis kung di ka tinuod nga pulis. Nakita ninyo ang argumento ani, no? May mga tao nagpapulis-pulis, pareha po na sa mga tao nga nagpa-Kristohanon, pero sa tinuray, di pa din sila Kristohanon. Isundog lang nilang Kristohanon. So, illegal. Kaya kung nagpapulis-pulis ka dihan niya, di ka pulis, illegal. So, naapoy mga tao nga sige sundog-sundog sa Kristohanon, pero di pa din sila Kristohanon kaya wala pa si Kristo sa ilang kasing-kasing. Unahon yun nato, atong relasyon, atong tilindugan. Now, kung sinati na nimo nga na si Kristo kinabuhi, sa pagtuo, i-apply nimo, imo nang kay ikaw bago na nga kinabuhi, mapakita nimo nga bago na ka sa imong panultihon, sa imong paginawi, sa imong pagtrato sa uban, di ba? Kana kimailan nga naa na ka ni Kristo. Sinatunta nga ato nang masabtan nining atong serye, no? Magampo kita. Ginoo, salamat sa imong pulong nining udto. Panalangin kini sa among kinabuhi, natunta Ginoo nga wala gyud magduha sa ilang tilindugan sa imong tubangan, sa ilang pagkakristohanon, tungod kay walay pagduduha sa pagdawat ni Ginoong Kristo sa Ginoo nga maluluwas ang kasing-kasing. Unya makita gyud Ginoo ang
ang resulta po tungod kay anaa ang kabag-uhan sa ila paginawi, sa ilang sa ilang mga relasyon, dunay kabag-uhan sa ilang mga handom, sa ilang mga kinabuhi. O salamat gyud Ginoo ining imong gipahinumdum kanamo ang kamatuoran nga sarang namong ma-claim nga kini tinuod gyud sa among kinabuhi. O ikaw mapakigistorya Ginoo sa dili pa gyud nakasinati o sigurado nga sila Kristohanon na tunta nga ilang gimahimo ka ng desisyon ng paghinulsol sa ilang sala o dawaton sa Ginoong Kristo nga Ginoo maluluwas. Nitra na ang giampo pinagi sa iyang ngalan. Amen.